kailangan nila ng posisyon na maganda. And may panghuli sa mga posisyon ang Team Falcons dito, so dapat maging mindful sila, no? Eto na to guys. Sino na nga ba talaga ang mauuna dito sa ating laban? So antay lang muna natin yan saglit. Again, the storyline is yung pwesto mo or positioning pagdating sa standings. From the previous season, Onyx was first sa standings at na-shake yan dito sa ating week 1 of FPL Season 15. Ngayon naman, for Team Falcons, parang tinatry nila to climb again on that ladder at ang ganda na pinapakita nilang performance, lalong-lalo na nung game number 2. Gusto nila patunayan dito, lalo na sa napakaraming doubters ng Team Falcons. Pagpasok pa lang dito, masasabi ko na masakit man ito marinig, pero parang hindi na sila yung naging fan favorite after nung pagdaan ng Aurora, after pagdaan ng Onyx Philippines. So sabi nila, hindi, i-redeem namin this season 15, kailangan namin makaakyat sa posisyon at ito na yung panahon na yun, laban sa World Champs. Oo, lalo sinasabi mo, di ba, kanina, road to MS ito for Team Falcons. Speaking of, nakakasama natin, shoutout muna tayo, sabi ni Charles Roches Nagit. I'm a Falcon fan. Gusto ko manalo sila pero sigurado mapapalaban sa Onyx game number 3. Oo, parang baliktad nga parang Onyx nga yung napapalaban. Oo nga sa Team Falcons. Kasi even though, even though sila yung world champs, na-recognize din naman ni Coach Why Not sa isang interview, sinabi niya, nung time nga ng Bren, yung pinakamalakas, natalo namin sila. Siyempre, kami din naman, ngayong kami pinakamalakas, may tatalo sa amin. Oo. Lalo, siyempre, nasa MPL Philippines kayo, di ba? Parang hindi, sobrang unpredictable na eh. Grabe talaga. Week 2 pa lang, tas unpredictable. Ngayon, parang in-expect naman natin na long games, pero hindi yung ganito ka, sobrang, hindi siya stressful eh. Sobrang beautiful MLBB. Oo. Nakakamiss yung ganito, yung beautiful ML, yung ang laro, hindi lang sa pindutan. Nakakamiss ka kasi parang naiintindihan mo yung mga thought process ng mga players. Oo, bugbugan agad yung nangyayari. So ito makikita natin. Biggest question natin, sino maumuno sa bagong era? This is Team Falcons versus Onyx Philippines. Pangalawang beses na makita tayo na mag-stretch. Ito game number 3 at ang sagupaan ng Monster Mage at ng idol ng mga kids. Ang cute nila tingnan dito. Walang bumabanat dun sa minion. Bukod kay Pew. Si Super Prince sabi niya, hindi, babato-batuhin lang kita. Kailangan mo umuwi ng maaga. And ito yung nakakatakot. Early game pa lang, pinaparamdam na ni Super Prince na siya ang aggressor dito. Uy, pero si Flap TC pala dito, yung may gamit ng Cho. O lalong akala ko, mapupunta kay Ogwen yung Cho. So gusto nila dito na parang mas sustainable na frontliner against Onyx Philippines. So medyo ngayon mas sakop ng Team Falcons yung sa may gitna. Uy, may sakupang nagaganap kasi si Ogwen ang hinahabol dito. Yep. Bitin yung jab mula kay Brusco. I think yan yung pinaka-idea bakit nilagay nila yung ka-lead sa room. Kasi honestly, hindi masarap sa pakiramdam na mag-choke ka. Tapos ang kalaban mo, ganito yung mga kaya kang palagan. Even yung Barats, pag sinubukan mong guluhin sa jungle, titilaan ka lang din yan. Tapos babatuhin ka ng dura. So, di ka talaga matutuwa kapag chow yung gamit mo sa roam. At least, yung ka-lead, may heal. And kaya niya nga umikot-ikot sa mapa kasi nagagamit niya yung wilderness tapos yung kanyang surfboard. sobrang bilis, no? Tsaka gusto lang sabihin na kahit na napoke ng bongga kanina si Ogwen, hindi pa niya nga pinilit na gamitin yung flicker niya. So sabi niya, hindi, kakapitan niyo ko yung flicker ko, kailangan ko ito mamaya, di ba? Alam ko na mabubuhay ako after this, lahat ng mga struggles magiging worth it. At look at the poke from Caldizi. At ito na ang unang sagupaan ng ating dalawang kupunan para sa ating game number 3. Okay, sarado daw. Sabi dito kay Ogwen. Habang si Flap DC pumalo up na nga rin. At doon yung mga windstorm mula dito kay Pew at malayang pagong. Pero si Flap DC nabigyan din mula sa Onyx Philippines. Yeah, ito yung isang downside na meron kang utility. Lang, nabigyan pa si Brusco. Grabe naman. Alam mo tawag ko dyan, Buhawi Jack eh. Buhawi Jack. Si Buhawi Jack, man. Buhawi Jack, dinagdagan pa nung ipo-ipo. Oh my God. Grabe. Ni Pew. Parang ganun yung concept pala ng dalawang yung place ng dalawang mages natin at nahaharangan na nga rin dito si King Kong. But yeah, for this one, parang kailangan mo maging maingat. Kasi yung Riverside ngayon is very guarded. May mga combos tayo, may layering up the skills. Nakita natin yan kanina with the play of you dun sa may middle lane kanina. Yeah, ito lang yung medyo kalungkutan sa lineup ng Onyx Philippines. When you're running a tank jungle or a utility jungle, medyo mabagal din talaga. Literal, actually pati yung hero, parang from the words of Burrito, parang ang astronaut na naglalakad sa buwan. astronaut. Na one step for man. Ganun yung pakiramdam Mag-aantay ka na napakabagal. Lalo kapag barats,
yung hawak mong tank jungle. Ang siguro masasabi kong advantage na itong lineup ng Onyx Philippines is kapag pantay yung game, dire-diretso lang yung lakad nila mamaya. Lalo kapag na-hit na nila yung mga timings, kapag nakuha na ni King Kong yung kanyang required items, like yung Antikyras or even yung Dreadnought. Pero sa mga early objectives talaga, especially nung nabuff na yung mga assassins, naging problema na ng mga tank jungle na yung pag-zone sa turtle. Lalo ngayon, napakabibilis ng take ng mga turtle fights. And ang magandang example lang yung kanina, parang 3 to 4 seconds lang na zone si King Kong, hindi na siya makalapit. Tapos parang yung split second na magde-decide ka kung mag-contest ka ba o hindi, by the time na nakapag-decide ka na, wala na yung turtle. Tsaka, isa pa sa mga mahirap na partido, no? Ito kasing Barats, medyo stock reliant to eh. Kapag Yes. hindi ganun ka puno yung big guy na passive niya, hindi ka basta-basta lalaban. Isa to sa mga prerequisite para lumaban dun sa mga Oo. team fights eh, di ba? Tsaka ano, di ba, parang ipapoke ka. Madami pang poke, may Cho tsaka Khalid, di ba? Yeah. Tapos yung Barats dito, kung haharap siya, tapos i-zone siya nung dalawa, may tendency na kung umalis siya, ayun, mawawala nga yung big guy na, Yeah. na passive. So, ang dami kailangan na i-consider for this game at sobrang gandang or momentum booster to for all throughout the season for Onyx and even for Team Falcons kung sila yung manalo. Kasi you have to remember, for Onyx, natalo sila ng Aurora. For Team Falcons, natalo sila ng TNC. So ito yung kailangan nila para, okay, nahanap na natin yung flow para dumiretso. TLPH. TLPH. AP Bren yung tinalo ng TNC. Oo. Ayun, oo. Hindi pa nga din tayo Hindi pa nakaka-move on Oo, hindi pa tayo nakaka-move on. Ang daming nangyayari. Basta yun, i-correct nyo na lang din ako. Pero Anyway, alam mo, Kawai. yun yung amazing sa bagong season natin. Again, no, parang ang daming bago. Nag-usher tayo ng mga bagong TLPH. maiinit na teams, may mga nagbabalik. Sila Yawi na revitalize. Wow, na reinvigorate dito yung TNC. Doon na natin nakita yung parang pagbangon nila muli after a very long slump. And ngayon, nakikita natin, even though last week binanggit ni Kelda parang hindi sila masyadong naniniwala sa mga sumpa-sumpa, sa curse. For the longest time, itong franchise na to, ang isa sa mga talagang sinumpang team. Napakarami nilang sumpa. Pero dahil, again, last season naman, parang dinefine nila yung mga odds. Pero ang isang kailangan nila i-defy is yung championship curse kasi talaga eh. Oo nga pala. Hindi naman natin sinasabing totoo siya. Oo. Pero stats don't lie. Lahat ng umuwing kampiyon dito, pinadugo sa MPL Philippines. Oh, parang lahat na nag-world tour, no? Parang, Oo. pahinga muna, kakatapos lang ng world tour. Parang ganun nga yung nangyayari. Pero tingnan natin kung ganun nga ba talaga ang magiging istorya para dito sa ating series. So, parang iba muna yung pattern nung side ng Onyx Philippines in terms of jungling. Sa kaya sila pupunta, natagpuan sa may bottom lane. Okay, nag-aabang si King Kong dito and si Super Prince. Pero parang nakakaramdam si Naramdaman. Super Mario. Hindi naman bumabato dun sa may malayong push na yun. So, feel niya na nawawala dito itong si Super Prince eh. Oo, wala kasing tao sa mid lane eh. And alam na nila yung timings niyan. Siguro sinot call na ni Few. Meron Baka dyan. nag-TP. Kung ako yung nag-TP, dyan ako mag-TP eh. Oo, tsaka yung, minsan talaga sabi nila, yung mga taong tahimik, grabe makiramdam. Oo. Totoo yan. Baka nga sinabi ni Super Marco kanina, meron. yun lang yung sinabi niya, meron. Ang malupit doon, yung binaril na niya ng Death Sonata, hindi pa siya naniniwala sa sarili niya. Feeling ko nandito eh. Inisahan pa. Sure ako meron dito eh. Teka, check natin. Pero to, parang check din ni Super Friends and the rest of Onyx Philippines kung pwede ba silang lumaban at pumalag dito sa may turtle. Second turtle pa lang to ng ating laban at ayun na. Yung TP na yan. O, diba? Face check yan. Okay, pinadala si King Kong. Kaya pala, kasi yung dinosaur yung padadala doon. Habang si Kira, medyo napalalim dito si Ogen. Pasok si Kirk. Ngayon, diretso lang sila. Napasipa na nga rin lang, pero free hit si Super Makmak. Nakakuha na rin ang kill. Sakto din yung pagpasok din ni Ogen. And this time, si Kyle TZ nakabawi din ng isang kill. Flap TZ ay umaabante, pero matagumpay pa rin para sa Team Falcon sa pagong. Sobrang hirap din nung... Aray ko, bes! Muntikan na. Oo. Nahipan. Na nagagalit na si Kyle TZ. Ramdam na natin yung mga damage from him. And 3-1 nating score. Ang laki ng kalamangan ngayon ng Team Falcons. Sabi ni Kyle TC ko, naka-lethal ignition ako, patay yun eh. Sunog yun eh, no? Sunog yun eh, kaso hindi pala kailangang hipan, impure rage lang yung hawak. Pero dun, ito yung mahirap sa kinilalagyan ng Onyx Philippines. Even though may big guy,
na stack dito si King Kong. Isang mabilis na stun lang mula kay Ogwen, yung nung lumabas yung kanyang Raging Sandstorm. Doon kumagat yung retribution ni Kyle. Even though halos sabay sila, ang problema kasi mas mataas pa yung level ni Kyle TZ. And ito naman yung ito naman yung advantage ng hindi mo hinahampas yung pagong. Yung retry damage mo technically mas mataas kasi dagdag pa yung burn. So talagang napakadali lang nung pag-secure ng Falcons, isang dash lang tapos ni-retry lang ni Kyle TZ. And dito mo na mararamdaman yung difference ng meron kang utility jungler versus an assassin jungler o damage jungler. Kasi ngayon yung Onyx Philippines, kailangan nila mag-group up. Pero syempre may time ng game na medyo nag-halt lahat. Pero yung Falcons dito, di nila kailangan maghintay ng mga bagay-bagay. Basta available yung kick dito ni Flap or yung control dito ni Ogwen. And kapag wala nangyayari, free farm lang din naman si Nolan na tumataas ng lalo yung damage output. Oh, tsaka yung combo dito nung Veil, parang siya, pwede mong ilatag anytime. Not unlike for the Louis, kailangan tumama mo yung may yin and yang para ma-proc mo yung vacuum niya. So kahit pang face check mo, pwede mo na pasubugin agad. Pero tingnan natin so parang medyo tinatry pabagalin ng Onyx Philippines yung game natin ngayon. So hindi din sila lumalagpas sa may Riverside. Doon naman umaangat ngayon yung Team Falcons kasi grabe yung vision and information coming in from Master Ogwen. At si Flap TZ parang nakatira na siya sa may Riverside. Oh, wait lang, may diversion play sila gagawin. Doon sa may bandang itaas. Nakita ba? Nakatunog ka agad eh. Naramdaman ka agad ni Super Makmak. Actually, okay na defuse. Kailangan nilang umatras dito. Super Makmak, nasa may bandang gitna na. Gusto niya sumama doon sa magiging teamfight. Ito ang pinakahuling pagong na paglalabanan. Pew, hindi tumama yung kanyang combo doon. Pero kinombo na rin siya. Mula dito kay Brusco habang napaflicker na nga rin. Sipa mula dito kay Flap TZ. Si Kirk ay buhay pa rin. Pero pinagbabaril siya din Super Makmak. And Kyle TZ pa rin na magtatagumpay. Doon sa bagong na yun, Registrar. Pero tinamaan yung mga hito lamang doon. Habang si King Kong pala. Bumuga, kaya lang wala na siyang ibubuga doon dahil tumumba na nga. Magiging 4 pa. At kita na natin ngayon for the side of Friends. Uy! Hinanap ni Super Friends dito si Op. Okay, para lalaban yan sa may middle lane. Grabe naman talaga, walang hingahan itong laban natin. Ba't ang gusto ko lang natin sabihin na 3-0-3 na si Super Marco. Bulletproof Super Marco, isa lang ang hindi niya tinamaan. Naku, tatamaan din ata si Super Prince. Mas super pa daw itong si Super Marco sa kanya. Grabe, 3 kasa ng Rhapsody na yung 2 kinancel pa niya. Oh. Para lang mapalitan yung angulo. Nakuhaan pa Oh my gosh. ng purple buff. And dito mo na mararamdaman yung gap. Pangalawang beses na to na magagap si King Kong in terms of gold and level. Uy, grabe yung against gap. Kyle TZ. Napakalaki talaga nung kanilang disparity. And ang ganda sana nung attempt ng Onyx Philippines kanina na inuna na si Pew para wala yung burst damage ng ultimate ng Veil. Pero again, yung pwestuhan, doon sila nalulugi. Oo, 3 point off. Okay, so may bottom lane para naka-ready yata. Tingnan natin kung may counterplay. Natulugan nila yun, pero sila ata mababawian. Patay na rin si Pew, same with Super Friends. Habang si Ogen, kinitical ang kanyang posisyon dito. Habang Sipa. si Super Makmak naman, nakaka-breed na naman. Pasok din si Kirk. Nabol. Super Marco ka magiging titira na, pero si Kyle TZ andun sa may bandang likuran. Nawala din, pero si Kyle ay makakadalawa. Super Makmak, unstoppable na! What a juggle para dito sa Team Falcons. Akala natin makaka-free na si Kelra pero biglang dumating si Kyle TZ. Kaya naman 4 na namatay, kakabuhay pa lang ni Super Friends at parang tinatry ngayon ng Onyx Philippines na pahabulin muna si King Kong kasi habang ng team fight na yun, nasa gitna si King Kong, nag-clear na minion wave. Not sure if dahil lang nakita ng split second dito yung diversion ni Super Friends malapit sa kanilang base. Kasi pag landing nila, sumabog kagad yung ulti Yes. ni Pew. So I think Pwede nakalatag na pina-face kagad. check niya na agad. Oo, nakalatag kagad yung ulti nung lumabas si Super Friends. Lumipad kagad yung members dito ng Onyx Philippines and hindi na sila naka-answer. Si Kirk nakatalon kasi syempre phobish siya. Pero ang kawawa si Super Friends. Oo, hindi nakapindot dun eh. Pero ito na ang pindutan na inaantay ng Team Falcons. Lord ay available din. Actually, buhay na rin ang 5 miyembro dito ng Onyx Philippines. So pwede silang lumaban dito. Ang pinakamalaking sakit sa ulo na lang nila ay yung 7.3k gold lead na pinaghati-hatian ng Falcons dito. So obviously, lamang talaga sila. Pero si Flap TZ ngayon, mag-ipon din yan. Pero sinumpuhan lang. Grabe yung shoon po ni Flap doon. Tapos diretso, okay. Pang face check lang, pang silip kung meron bang nandun. Inaabangan ng buhawi. Naka-ready, no? Ang masakit kasi dyan, kaya pala feeling ko, yan talaga ang gustong i-pick ni Pew para counter Louie. Kasi nagsistay na yan eh. Oo. And kapag lumanding ka, hindi na yung tulad ng dati na kapag nakas na, hindi ka nalilipad. Nawawala ka agad. Hihintayin ka niyan. Kapag umabot ka, ayun, aangat yan. Oh, ito makikita din natin yung Infinix handcam ni Super Marco.
Di ba? Lahat ng mga pwedeng pindutin ay pipindutin talaga. Map scroll malala. Kapag meron ka lugi na kalaban, Oo. kailangan ready ka anytime. And fully aware, may kita natin Blade Armor for Flap TZ para sa kanyang show. Yeah, ang hirap na nito. Ang hirap lapitan ng Onyx Philippines dito yung mga frontliners ng Falcon. Pero ang Uy! ano Ayun lang, ako, nakita sila ni Flop. Conceal. Pero sabi nila, sige, ikaw na kagad natin ito si Flap. Ibubuga dun sa may bandang Ay! harapan ni Doris. Welcome! Habang si Kyle Rai naka-free hit din. Kuha sila ng kill doon. Pero si Kyle TZ, oy, sumakto ba? Hindi, iniwas pa ni Oben doon. And Super Marco again. 6-0 and 6 na KDA. Bulletproof pa rin siya sa laban na ito. Okay, 1-for-1 trade parehas ng mga XP laners. Yung namatay para dito sa namatay doon sa teamfight na yon. So akala ko yung Raging Sandstorm padiretso sa teamfight. Yeah nga. Sabi nga, totoo ang kasabihan, never let them know your next move. Tinakot niya lang, sabi niya, Oh. dito ako. Joke lang. Si Kirk nagulat siya, parang, uy, ba't bigla ako na-stun? Tapos ang kasunod nun, yung fracture na nanggaling kay Kyle TZ. Ang masakit dun, even yung Phobius, kaya nilang patumbahin. Although di pa nila natetesting si King Kong. Pero ganun nakasakit yung lineup dito ng Falcons. Napakataas pa nilang damage output, pero may Ay, naku! Pero may sipa din mula dito sa Team Falcons. Si Superman sa mag-ibot din rin. Si Gary namatay na rin. Dalawa kagad tumumba para sa Onyx Philippines. Pero sabi ni King Kong, hindi, ilalaban ko na to. Si Bruce na nakuha na ng kills. Super makakataka niya nakuha Si to. Pew! Pero si Pew pre-hit lang. Ayun na si Pew Kyle TZ. doon. 4v2 ang magiging laban. Takbuhan muna para sa Onyx Philippines. Pero si Bruce kaya kailangan ng umatras. Sabi ni Uy, Kyle buhay TZ, pa rin! ilalaban ko na! Nabuhay pa rin si Pew. Doon sa laban na yun. Idol na mga kids, good positioning para sa kanyang Veil. So 4 players down para sa Onyx. Meron pa silang Lord doon sa may top lane. Grabe, sa sobrang wala siyang pakit, sa sobrang veterano niya, alam niya hindi siya mamatay. Pwede siya maglakad eh. Pwede. Pero hindi, sabi niya, atapang atao. Oh my gosh, kailangan din tapangan dito ng Onyx Philippines ha, pero papabayaan na muna ng Team Falcons yung Lord na yun sa may bandang itaas. At malaking breather ito para sa Onyx Philippines. Natatakot sila kasi baka kapag nag-commit sila sa tower na yan, may diversion na lumabas doon sa bandang likuran. Pero ang tindi, napakatindi nung Uy, 600. pinapakita rito ng Falcons. Ang taas na nung, ang daming Rhapsody niyan. Oo, 648. Kaya pala napakasakit na rin. Kaya lahat ng mga mau-hold dito ni Ogan and even Flap TZ, diretso lang yung tutok ni Super Marco. Tsaka napatay naman nila si Super Marco. So malaki-laking gold ang nakuha, yung bounty doon ng Onyx Philippines. Pero ang magiging problema lamang nila, papaano susundan yung mga setup mula dito kay Bruce. Kasi tumatama yung mga setup niya. Ang problema, lagi naka-zone yung mga miyembro dito ng Falcons. Hindi makapwesto na maganda si Kelra, hindi rin makapwesto si Super Prince. Hindi niya malatag yung dispersion rotation Tsaka niya. ngayon na nabagit mo si Kelra, parang ang dami mga moments na before a team fight, hinahanap lang talaga ni Kyle TZ kung nasa si Kelra. Kasi Oo. parang isang combo niya lang nung fracture, bigla nawawala dito si Kelra. So, magiging crucial yan later on. We have to take note, 13 minutes pa lang ng ating laban. But for Team Falcons, talagang sinasakop nila lahat ng mga areas against the Onyx Philippines. Kaya even yung diversion play, parang prepared sila doon. Yung mga pasabog nga dito ni Idol ng mga kids, laging nandun bago pa makarating or bago pa malatag. Sabi niya, nag-ano din ako nagluluwi ako Pagka Alam ko yan. dito ako pupwesto pag mga gantong oras na ng laban Tsaka gusto ko i-highlight dito si Flap TZ. Medyo yung mga poke damage siya nang gagaling mula sa Onyx, sa kanya na napupunta. Karamihan actually yung mga yung mga binabato ni Sinasalo niya, no? yung mga duality ni Super Prince, tapos yung mga paanan, well, technically crossbow. Pana ni Kelra. Tapos yung sapak ni Brusco, although nagpapastock lang naman si Brusco, ginagawa niyang body bag Alam mo, pag nag-gym ka, libreng libreng sapak lang kay Flap TZ. Taas ng damage taken niya. And ang kanina, ang ginagandahan doon, even though nahuli nila, si Flap TZ, napakatagal. Patayin, ginamit yung fist crack, ginamit yung Litonas Welcome, ginamit lahat para lang mapatay yung Cho. Oh no, may inabangan sila dito Oo. Pag nagkamali dito at nasilip. Uy, pero yung mga, di ba yung sa mata, na-face check yan. Ay, Ay, nako! nakita! Na-face check! Nako, sandwich play ba to? Okay, nakita natin. Ginamit na yung conceal para makatakas sa ilan sa mga players. Team fight ba? Itutuloy ba nila? Naku, tutuloy na nga ata dito. Pumasok na si Kirk. Habang sipa naman mula kay Flap TZ. Hindi kasi with the fist break. Pero mapapatay nila itong si Flap TZ. 4v5 magiging laban. Kalahati yung buhay ni Oben dito. Pero mag-meditate muna dun sa Megedli. Available din yung kanyang immortality dito.
Pero ang maganda, nakakuha sila nakapagpadugo sila ng isa doon. Yeah, nakapag-force sila ng Flicker and Immortality, pero medyo expensive din yung ginamit doon ng Onyx. It was a diversion play and medyo Dalawang malaki. Flicker. Naiiwan si King Kong. Naku, may Cyclone 9 makakatakas. Ayun. Okay, ngayon lang ako nakita ng Cyclone 9 na nagligtas. Oh, bigla may Usually, dumating. May sumpayang Cyclone 9 na yun eh. May mga nadudulas dyan. Pero yun napaganda para dito sa side ng Onyx Philippines. So meron tayong Lord at sinisimulan ngayon ng Onyx. Nandito naman si Owen, meron siyang Immortality. At napaka-crucial ngayon kung paano papasok at babawiin at try na mag-contest. Oh! Grabe naman! Isang bigayan lang para dito kay Kirk. At ngayon ay lalaban na rin dito ang Team Falcons. Saka dalawa na kagad Super Macmac, Rainy Sander. Walang tinamaan dito. Ogwen. Hinahabol lamang niya itong si King Kong. At napasipa din, pinagtulong-tulungan ng limang miyembro mula sa Team Falcons. Nakuhan man nila yung Lord. Pero tatlo naman ang tumumba sa kanila. Parang pwede yata salubungin ngayon ng Falcons yung Torre or turret nga ng Onyx Philippines dito sa gitna. Meron naman dalawang players na pwedeng dumepensa dyan. So tingnan natin, nagpo-flow na rin yung may bottom lane. Parang infinite pressure ang ibinibigay ngayon ng Team Falcons. Pwede yata talunin anytime as the turret in the middle lane will be destroyed. Ako, magdidesisyon na ata sila na tapusin ito. Nako, ito na naman ang mga buhawi mula dito kay Pew. Bagsak yung Torre sa gitna at sa may bandang ibaba, pero ang maganda ay may panibagong buhay pa silang ilalaban dito. Yeah, nakakita ka na ba ng Veil, Flicker, second skill? Grabe. Flicker palipad. Usually, yung mga piniflicker na spell, yung mga yung matitindi, yung mga sipa, yung mga, kahit yung kay Phoebus, malupit yun yung second skill ni Phoebus. Yung kay Veil, ang kitig nun eh. Yung parang gumanon lang, magic. Magic lang eh. Pero medyo mahirap na to for Falcons kasi kahit sabihin natin mataas yung damage output, ang daming tumatangke sa side ng Onyx Philippines. And ang mahirap dito is yung yung nasusustain na mga skills, yung mga binabatong spells dito ng Falcons. Baka mamaya kasi, sa sobrang pag-overcommit nila sa isang target, makakita ng ibang opening dito yung ibang members ng Onyx Philippines. Even though kanina si Kirk nag-attempt na lapitan dito yung Nolan. Isang fracture, tas isang Death Sonata lang, namatay siya eh. Tapos meron pang slow minsan kapag meron mga players na gustong tumakas. So, ang dami kailangan i-consider ngayon ng Onyx Philippines. Kaya naman for Team Falcons, maganda ginagawa nila dito. Ayun diretso lang. Diba? Pag meron tinamaan, tsaka tatalon, available ang flickers for both Flap TZ and Ogwen. Pwede silang mag-dive anytime. Para naman dito sa side ng Onyx Philippines, meron ng anti-kiras si Brusco. Ayun na yung combo. Aray ko po! Oh my gosh. Critical kagad si Super Prince dito. Napasigaw din yung mga tao dito sa MPL Arena. Nasaktan din sila eh. Pati sila napailag eh. So ngayon na sobrang grabe yung burst from a few. Siya ba ang viable target? Para papipiliin ka si Few ba or si Super Marco? Honestly, Ang hirap. feeling ko both eh. Parang as much as possible. Kasi even though sinasabi ko kanina na parang yung lineup ng Onyx Philippines, kaya nilang mag-sustain, kaya nilang makakita ng iba't ibang options, depende kung gaano katagal yung team fight. Kasi habang tumatagal yung team fight, maraming na-open na angle sa kanila kapag na-misposition yung ibang heroes ng Falcons. Ang problema kasi sa kanilang lineup is medyo one-dimensional din, na kailangan may mahuli sila. Yeah. Tapos hayaan nila makapag-damage si Keldra. And isa sa mga kailangan din nilang tignan na factor is ang daming damage dealer sa side ng Falcons. Sa mga mamaya, pag sila naman yung nagkamali ng pwesto with Keldra, kahit pagkano kakulit yung lineup nyo, kahit gaano ka-durable si King Kong at pati na rin si Kirk, basta patay si Keldra, mauulit lang yung nangyari kanina na nahahabulin na kayo ng Falcons pabalik ng base nyo. Okay. Ayan na, nakita natin na nagamit na yung diversion. So wala yan. So hinahanap ngayon ng Team Falcons kung saan magagaling ang mga players ng Onyx. Si Flap TZ naka-ready. Ganon din naman si King Kong. So yung mga smart missiles dito, ginagamit para pang crowd control, pang check ng mga bush. Probably isa na to sa mga magiging mahabang Lord Dance. 19 minutes para sa ating game number 3. Ganon ka-importante itong Lord na to. Yeah, may naka-up na immortality dito kay Flap TZ. Only immortality in the game. So, importante dito yung pick-off na mangyayari mula sa Falcons. Okay, may mga pokes din mula kay Pew. Alam mo, nakakakaba talaga pagka kumakasa yung show no? Yung isa, dalawa. Oo. Kasi may At flicker eh. May flicker yung pinakahuling sapak ng Jeet Kune Do. Yun yung Yeah. delikado eh. Tapos may emo siya. Ay, dalawa na yung emo nila. Meron na kay Ogwen. Dalawang kaluluwa sa Falcons pwede magpakamatay. Pero alam natin na pagdating sa MLBB, yung pinaka-importanting Lord, ang pinaka-importante. Oo, tama naman. Diba? Sa'yo na lahat. Oo. Basta akin yung huling Lord. So, pwede bang sabihin ako sino makakakuha nito? Pwede siya yung manalo! Okay, Steve yung magiging target nila. Nahanap na si Kel Ramiro, sipa!
Oy, may nakap din habang pumasok na rin si Kurt sa likuran. Si Super Mac baka kanya mag-iipon din dito pero isasakripisyo na ata ang kanyang buhay dito. Super Marco with a kill. Atras muna dito si Black TZ. And this time, may pumasok na rin si Owen. Bibitawan ata nila yung Lord dito sa may bandang Abot ba? gitna. Si Owen ay nandito din. Oh, may Habang information, si Kyle TZ nasa gitna. Nakahara si Brusco. Sasalubong ni Brusco dito. Andun na rin yung fist crack. Naku, pinagsasabak na! Yung Lord! Ang problema nga lang, si Kiko kay Malaya din nakuha yun. Pero ito na ang pagbawi ng ni Super Marco. Dalawa. Ay! Nakadalawa sa doon. Si Kenneth kailangan na rin tumakbo. Oh my gosh, dalawa Sasalubogin na ni Pew! dito na. Sasalubogin ni Para Pew! dito sa Falcons. Napagamit din ang Winter Crown. Pero hindi magiging sapat. At ang Minion paglipad wave! ng Team Falcons ay narito na. Onyx Philippines ay patutumbahin nila. Team Falcons! Binali nila yung